At ayan mga ka-crypto, napakatindi po ng balita natin dito. Sapagkat sabi sa title ng balita natin ay Big says XRP could reach $10,000. Ayan, $10,000 po yan mga ka-crypto. If it happened, what would you do? XRP response. Ayan. Isa po itong bagong usap-usapan na kumakalat ngayon sa buong crypto community. At sigurado akong napag-usapan na rin ito ng marami sa inyo sa mga forums at saka social media. Isa pong napakalaking prediction ang muling nagdala ng ingay. At hindi po ito basta-basta prediction lamang, kundi tungkol sa isang napakataas na target na kaya po nitong baguhin ang buhay ng sinumang may hawak ng asset na ito. Kaya pinag-uusapan po natin dito ay ang pahayag na sa XRP ay ayan nga, maaring umabot daw sa halagang $10,000 bawat token or $10,000. Ngayon sa bidong ito ay pag-uusapan po natin kung saan nagmula ang pahayag na ito, paano ito tinanggap ng community at kung ano ang ibig sabihin ng mga ganitong klase ng pahayag para sa mga taong seryosong nag-i-invest ngayon. Kaya, ayan, alamin natin kung ano ang reaksyon ng mga tao sa isang ganitong kalaking posibilidad. Simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano nga ba nagsimula ang usapan tungkol sa $10,000 XRP na prediction na ito. Nagsimula po ang lahat ng muling pukawin ng crypto coach na si Thomas Laresca. Yan ang atensyon ng maraming investors sa pamamagitan ng pagbabahagi po ng isang clip. At ito po yung clip na yan. Ang clip na ito ay nagtatampok kay Brandon Biggs. Ayan, siya po yung nandito. Ayan po siya. Brandon Biggs. Isa po siyang personalidad na nagbahagi ng isang nakakagulat na pahayag tungkol po sa kinabukasan ng XRP. Ayon po kay Biggs, ayan, ay may natanggap siyang mensahe o pangitain bago pa man niya tuluyang makilala kung ano talaga itong sa XRP. Sa kanyang kwento, sinabi sa kanya na ang asset na ito ay balang araw tataas mula sa kasalukuyang halaga nito hanggang sa mahigit $10,000 bawat coin or $10,000. Yan nga, mababasa natin dito, a prediction that shocked millions. Now Brandon Biggs is making another bold claim. XRP could climb to $10,000. What would you hold until then? Ayan. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang ganitong klase ng pahayag ay talagang nakakakuha po ng atensyon dahil sa laki ng numerong binanggit. Siyempre bilang mga taong nag-i-invest, madaling mangarap kapag nakakita ka ng ganyang kalaking potensyal. Pero kailangan din nating tingnan ito sa tamang perspektibo. Ayon po sa pahayag ni Biggs mismo, nalaman niya lamang kung ano si XRP pagkatapos po niyang mag-search online nang matanggap niya ang nasabing mensahe. Ibig sabihin ang pananaw na ito ay hindi po nagmula sa isang eksperto sa ekonomiya o sa isang taong gumagamit ng mga chart, mga charts, kung saan ay ito ay isang personal na kwento at paniniwala na ibinahagi po sa publiko. Kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong pahayag, natural lang na maging curious. Pero maganda ring alalahanin na ang kwento sa likod ng isang malaking prediction ay madalas na nag-iiwan ng maraming tanong kaysa sa mga sagot. Walang binigay na timeline o konkretong roadmap si Biggs kung kailan ito mangyayari. Gayunpaman, naging epektibo ito para muling pag-usapan ang pangalan ni XRP sa iba't ibang sulok ng internet. Ang halaga ng mga ganitong balita ay hindi sa pagiging eksakto nito, kundi sa kung paano nito binubuhay ang imahinasyon ng mga taong nagmamay-ari ng token. Ngayon ay ano ang reaksyon ng XRP Army sa ganitong prediction? Siyempre, nang ilabas po ni Thomas Laresca ang tanong sa kanyang mga followers kung sila ba ay mag-hold o mag-sell sakaling mangyari ang $10,000. Agad po na umulan ng iba't ibang reaksyon mula sa community. May mga taong tuwang-tuwa at ginawang inspirasyon ang ideya, habang mayroon namang iba na nagduda at naglabas ng kanilang pagkadismaya
sa mga ganitong uri ng balita na madalas lumalabas online. Makikita rin dito ang pagkakahati ng pananaw sa loob mismo ng XRP Army. Isang magandang halaga ng reaksyon ay nagmula po kay John Kelly. Yan, si John Kelly na isang community member na hayagang nagpahayag ng kanyang pagduda. Sabi nga niya parang pakiramdam niya ay binabayaran na ng Ripple ang mga taong ito para lang maglabas ng mga ganyang kataas na prediction. Yan. Dito po sa PCT ay hindi naman po tayo binabayaran. Hindi po tayo kasali diyan. Yan. Sa tingin ko po ay valid naman talaga ang reaction na ganito. Bilang isang investor, kailangan mong maging critical sa mga naririnig mo online. Kapag ang mga numero ay masyadong mataas at lumalayo na sa realidad ng kasalukuyang market, natural lang na magtanong ang mga tao kung may basihan ba ito o kung hype lang para mapansin. Sa kabilang banda naman, marami pa rin ang nananatiling tapat sa kanilang paniniwala sa long-term potential ng asset. Para sa kanila, ang mga ganitong usapan ay bahagi lamang ng mas malaking kwento ng pagbabago sa financial system. Ang tanong na hold or sell ay isa pong napakagandang mental exercise sa bawat isa. Sinusubukan nito ang disiplina ng isang investor. Madaling sabihin na mag-hold ka habang mababa pa ang presyo. Pero kapag nakita mo na ang portfolio mo na umabot po sa napakalaking halaga, doon mo na malalaman kung gaano katatag ang iyong desisyon. Ang reaksyon ng community ay nagpapakita lamang na ang mga tao ay gutom sa pag-asa. Pero kasabay nito ay nagiging mas maingat na rin sila sa pag-filter ng mga impormasyon. Ngayon, bakit patuloy na humahatak ng atensyon ang mga ganitong kwento? Ang mga prediksyong tulad nito ay bihira pong manggaling sa mga traditional na financial analyst. Kadalasan ang mga taong tulad ni Brandon Biggs ay nagdadala ng ibang perspektibo na hindi nakadepende sa mga balita tungkol sa bangko, regulasyon o economic data. At dahil dito, mas madali po silang kumonekta sa emosyon ng mga karaniwang tao na umaasa ng malaking pagbabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kripto. Sa aking opinyon, kung iisipin po natin, ang market ng crypto ay hindi lang pinapatakbo ng mga numero at datos. Pinapatakbo rin ito ng emosyon, kwento at paniniwala. Ang mga taong bumibili at nag-i-invest ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila naniniwala. Para sa mga sumusuporta kay Biggs, ang kwento ay tungkol po sa posibleng hinaharap na lampas sa nakikita ng ating mga mata ngayon. Pero para naman sa mga nagdududa, ang mga kwentong ito ay maituturing na pampagulo lamang sa mga taong gustong mag-focus sa tunay at nasusukat na takbo ng market. At ayan, ang aking pananaw po rito ay mapapansin natin na ang mga ganitong balita ay patuloy na nabubuhay dahil epektibo silang pamang-akit ng interest. Walang masama sa pagkikinig sa mga ganitong prediction. Pero basta't natututo tayong ihiwalay ang pangarap sa aktual nating ginagawang diskarte sa ating mga portfolio. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay maganda, pero ang pagkakaroon ng sariling desisyon batay sa iyong personal na kakayahan at layunin sa buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi natin kailangang sumabay sa bawat hype na dumaan. Kailangan lamang nating manatiling nakatutok sa ating sariling plano. Ngayon ay paano ba dapat harapin ang ganitong uri ng balita? Sa dami ng mga lumalabas na impormasyon araw-araw dito sa mundo ng cryptocurrency, madaling mawala sa tamang direksyon ang isang bagong investor. Mula sa mga balita tungkol sa mga malalaking kumpanya hanggang sa personal na pahayag ng iba't ibang personalidad, ang bawat isa ay may kanya-kanyang ibinabahagi na opinyon na minsan ay nagdudulot ng kalituhan kaysa sa linaw.
Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang pinakamagandang gawain kapag nakakabasa o nakakapanood tayo ng mga ganitong klase ng balita ay ang pag-unawa sa konteksto kung saan ito nagmula. Ang pahayag po ni Biggs ay nananatiling isang espekulasyon. Wala itong kasamang technical o pondo na nagpapatunay na mangyayari nga ito sa isang takdang panahon. Kaya naman ang pinakamatalinong hakbang para sa sinuman ay ang panatilihin ang objectivity. Huwag nating hayaang ang emosyon o ang pangako ng napakalaking kita ang magdidikta ng ating mga aksyon sa market. Ang nagtanong naman na si Thomas Laresca sa kanyang mga followers kung sila ba ay mag-hold o magsisell sa ganitong sitwasyon, ang layunin nito ay mag-isip tayo. Hindi po para sundin natin ang sinasabi ng iba. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang financial standing, iba't ibang risk tolerance at iba't ibang pangarap sa buhay. Ang desisyong iwan o panatilihin ang iyong mga token ay dapat nakabatay po sa iyong personal na plano at hindi dahil lamang sa isang viral na video o kwento na nakita mo sa internet. Ang pagiging disiplinado ang pinakamabisang sandata ng sinumang investor laban sa labis na ingay sa paligid. At ayan, sa kabuuan, habang patuloy po na pinagtatalunan ng XRP Army ang mga ganitong prediction, ang buhay po sa market ay nagpapatuloy. Ang mga araw-araw na transaction, ang paggalaw ng presyo at ang mga tunay na kaganapan sa buong industriya ay patuloy na nangyayari sa likod ng mga viral na usap-usapan. Ang mga ganitong klase ng kwento ay nagbibigay kulay sa ating paglalakbay sa mundo ng crypto. Nakakatulong itong pag-usapan kung hanggang saan ba ang kaya nating marating at kung paano natin hinaharap ang mga posibleng senaryo sa hinaharap. Pero huwag nating kalimutan na ang pundasyon ng isang matatag na investment ay nakasalig sa malinaw na pag-unawa sa iyong mga sariling layunin. Kung sakaling mangyari man ang hindi inaasahan, handa ka ba? Iyan ang tanong na dapat mong masagot para sa iyong sarili. Kaya patuloy po tayong makinig sa iba't ibang pananaw. Suriin natin ang mga opinyon ng mga taong nagbabahagi ng kanilang pananaw at mananatil tayong bukas sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Ang pagiging handa sa isip at sa desisyon ang magpapanatili sa atin sa tamang landas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. At maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.